Lin, tapos na ang kontrata mo. Pagkatapos ng evaluation, nagdesisyon ang club na hindi ka na-renew. Sa totoo lang, basura ang talento mo. Walang club na kukuha sa player na katulad mo. At hinding-hindi ka magtatagumpay sa football. Ilang taon akong nagpakamatay sa training, tapos ganito lang pala ang kahahantungan ng lahat. Kayong mga taga-China, hindi talaga kayo bagay sa football. Lin, makinig ka sa akin, magpalit ka na ng career habang maaga pa. Kahit sa youth team hindi ka makapasa, tapos nangangarap ka pang maging future star. Kung magkakaroon lang ako ng highlight moments na katulad ng sa kanila, handa kong ibigay ang lahat. Nabind na ang football save point system. Ay convert ang mga pagkakamali mo para makakuha ng God mode state. Dumating na ang cheat code ko. Ang rule, basta't sinadya mong magkamali sa field, pwede mo itong ipalit sa limitadong oras ng God mode. Kailangan ko munang magkamali bago ma-activate ang cheat. Paalala, mas nakakahiya ang pagkakamali, mas malakas ang God mode at mas tatagal ang duration nito. Napakadali naman ng cheat na to. Sino ba naman ang hindi marunong magkamali? Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. May kakilala ang papa mo. Sa Red Devils Lee 21 youth team, gumamit ako ng maraming koneksyon para lang bigyan kanila ng pagkakataong mag-tryout. Red Devils. Kahit tryout lang yan, kapag nagpakitang gilas ka, malaki ang tsansa na pirmahan kanila. Pa, kailan po magsisimula ang tryout? Bukas na. Nandito pa rin ang system, pero kailangan kong nasa loob ng field para magamit ito. Paubos na ang oras, kailangan ng team ni ng dagdag na puwersa sa opensa. Lin, mag-warm up ka na. Siya ba yung batang taga-China na tinapon ng Blues? 5 taon na siyang hindi nakakaakyat sa first team, paano kaya siya nakakuha ng tryout dito? Dumaan sigurado sa backer. Hilig talaga ng mga taga-China ang ganyang diskarte. Lin, right winger ang pwesto mo. Ispasa mo agad ang bola sa striker. Kailangan ko munang magkamali para makuha ang God mode. Panoorin niyo to. Grabe, nadulas siya habang tinatapakan ng bola. Sobrang amateur naman yan. Ganyan talaga ang kalidad ng football sa China. May dahilan kung bakit siya pinakawalan ng Blues. Gising ka ba? Matagumpay na na-record ang pagkakamali. Sinusuri ang antas ng pagkakamali. Naka-unlock ang God mode state sa loob ng 360 seconds. Paano nagkaroon ng batang yan ng ganyang katinding dribbling at shooting? Dalawang goal at isang assist sa loob lang ng 6 na minuto. Naka-cheat ka ba kanina? Paano mo nagawa yung huling pasa na yon? Sumablay ka sa unang tira, pero pagkatapos nun, bigla ka na lang lumipad. Iisang tao lang ba talaga yung nagkamali kanina at yung nagpakitang gilas ngayon? Napanood ko ang mga laro niya sa Blues, hindi naman siya ganyan maglaro noon.
Magsisimula na ang knockout stage ng youth team, at ang makakaharap natin ay ang malakas na Man City youth team. Baka magamit natin ang batang taga-China na to. Boss, may balita na pinapirma raw ng Red Devils ay 21 sila ng isang taong kontrata. Red Devils, kaya naman pala pabagsak ng pabagsak ang performance nila nitong mga nakaraang taon. Isang average player na hindi man lang nakaakyat sa first team sa loob ng 5 taon, pinatulan talaga nila. Kailangan ba natin siyang bantayan? Hindi na. Isang practice match lang naman yun sa tryout, walang ibig sabihin yan. Hoy taga-China, kung hindi ka marunong sumipa, huwag kang tira ng tira, ay pasa mo na lang ang bola. Noong huling tryout, parang naging ibang tao siya sa huling ilang minuto. Pero tingnan mo ngayon, bumalik na naman sa dati. Baka hindi lang talaga stable ang laro niya. Pero kahit na, sa susunod na laro, kapag dehado tayo, pwede natin siyang ipasok. Umatake kayo, ano ba, nananaginip ba kayo gising? Coach, kailangan na nating magpalit ng player. Subukan natin si Lin. Lin, mag-warm up ka na. Paalala, ang God Mode ay makukuha lamang sa pamamagitan ng sinadyang pagkakamali. Isang beses lang ito pwedeng gamitin kada laro. Piliing mabuti ang tamang oras ng pagkakamali. Isang beses kada laro, sapat na yan. Number 28, substitution. Konti na lang ang natitirang oras, at dehado pa kami ng 2 goal. Kailangan kong gumawa ng isang napakalalang pagkakamali para maibaligtad ang laban. Masyadong malayo ang pagkontrol ni Lin sa bola, at nang hahabulin niya ito ay natapakan niya ang sarili niyang sintas at nadapa, dahilan para maagawan siya. Sa totoo lang, ang player na may ganitong kalidad ay hindi nararapat sa isang professional league. Matagumpay na na-unlock ang pagkakamali. Grade, less. Pinalitan sa God Mode state sa loob ng 600 seconds. Sampung minuto ng God Mode. Tamang-tama. Napakagandang dribbling at paglagpas sa depensa. Siling niya mula sa China, mag-isang binuwag ang depensa, napakagaling. Isang textbook na surgical pass, pagkatapos ng pagkakamali niya kanina, nakagawa na si Lindy ng isang assist at 2 goal. Grabe, isang textbook scalpel pass ang pinakita niya. Matapos ang naunang pagkakamali, nakabawi agad si Lindy na may isang assist at 2 goal na ngayon. Coach, mukhang nakakuha tayo ng ginto. Nga, salamat sa Blues at pinakawalan nila siya. Lin, pumasok ka bilang sub ngayon. Nagkaroon ka ng pagkakamali na naging sanhi ng goal ng kalaban, pero pagkatapos nun ay binuhat mo ang team para manalo. Paano mo nagawa yon? Unang beses ko kasing maglaro para sa Red Devils kaya medyo kinabahan ako at nagkamali. Pero matapos nun, na-excite na ako at nakuha ko na ang ritmo ko. Sa tingin mo ba ay mapapanatili mo ang ganitong laro? Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Lin, may gusto ka bang sabihin sa Blues matapos kanilang itapon? Blues, George. Nagsisimula pa lang ang palabas. Boss, napakagaling ng pinakita ni Lin ngayon. Mababa lang ang intensity sa youth team. Ibang-iba yan kumpara sa first team. Maraming magaling sa youth team pero pag akyat sa first team, nawawala na. Panoorin mo, lalabas din ang totoong kulay niyan. Pero, walang pero, hindi talaga bagay ang mga taga-China sa football, katotohanan yan. Para sa susunod na knockout match, Lin, maghanda ka na. Susunod, magkakaroon tayo ng practice match. George, anong nakain ng lalaking yan noong nakaraang laro?
Samba lang yun, sinwerte lang siya. Tignan natin sa susunod na laro, siguradong matatalo sila. Lin, ang tamlay ng laro mo ngayon. Anong nangyari? Coach, hindi lang po ako makakuha ng gana kapag training match. Pero pangako, sa mismong laro, hindi ko kayo bibigin. Hoy taga China, akala mo ba malalagpasan mo ako? Mag-ensayo ka muna ulit. Lin, bawasan mo ang pagdrible. Mag-focus ka sa pagpasa. Ito ba ang tinatawag nilang NE? Hat-trick, control sa bola, hindi magawa. Walang man lang dumedepensa sa kanya, pero sinipa niya palabas. Coach Jones, ilabas niyo na ang batang taga-China na iyan. Nakakatawa naman, ganyang kalidad pang professional. Matagumpay na na-record ang pagkakamali. Grade A. Pinalitan sa God Mode state sa loob ng 360 seconds. Hindi naman kami dehado ngayon, kaya sapat na ang 360 seconds ng God Mode. Ang daling lagpasan nito, parang naglalakad lang sa bakanteng kalsada. Ang batang taga-China. Napakagandang dribbling at napakahusay na pasa. At tuluyan na niyang tinapos ang laban. Grabe, ang lupit mo talaga. Noong kapapasok mo pa lang at sinipa mo yung bola palabas, sinadya mo yun no? Hulaan nyo. Lin, sa loob lang ng ilang minuto ay nagawa mong baliktarin ang laban kaya tinawag ka nilang MR. Clutch, ano ang masasabi mo rito? Ginawa ko lang naman ang dapat kong gawin. Pero napapansin ng marami na palagi kang nagkakaroon ng malalang sablay sa simula. Diskarte mo ba talaga to sa laro? Ganyan talaga ang football, hindi talaga maiiwasan ang mga pagkakamali. Coach Jones, ano naman ang masasabi niyo sa ipinakita ni Lin sa laban na ito? Nakita naman ng lahat, si Lin ay isang pambihirang manlalaro. May mga bali-balita na nakapasok lang si Lin sa Red Devils Youth Team dahil sa kapit o backer. Totoo ba ito? Ang totoo niyan, binigyan lang namin siya ng pagkakataong mag-tryout at pinatunayan niya ang sarili niya. May tsansa kaya si Lin na ma-promote sa first team ng Red Devils. Walang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang masasabi ko lang, kasalukuyan siyang inoobserbahan ng pamunuan ng club. Muli niyang nagpakitang gilas si Lin sa knockout stage ng Red Devils League 21. Kaya naman binansagan siyang NR. Clutch ng mga fans. Pero may mga nagsasabi pa ring samba lang daw ang lahat. Coach Wang, ano ang opinyon niyo rito? May talento ang bata, pero masyadong magulo ang laro niya. Tignan mo nga ang mga nauna niyang laro walang bantay pero sumablay sa open goal, tapos basta-basta na lang tinatapon ang pasa sa labas. Hindi ubra ang ganyang klase ng manlalaro sa mga malalaking liga. Pero Coach Wang, napapansin ko namang mabilis makabawi si Lin pagkatapos niyang magkamali. Bihira lang ang manlalarong may ganyang katatag na mentalidad. Mentalidad, samba lang yan, nakatsikot lang ng swerte. Sa dinami-dami ng tinawag nating henyo sa football ng bansa natin, anong nangyari sa huli? Tama si Coach Wang. Umakyat muna siya sa first team bago natin siya ipagmalaki. Swerte lang naman ang may backer na yan, bakit ba pinapalakpakan? May punto kayong dalawa. Pero anuman ang sabihin nila, nakuha na talaga ni Lindy ang atensyon ng mga fans. NR. Clutch, ang isang taong umaasa lang sa huling minuto ay hindi karapat-dapat sa bansag na yan. Pero boss, 2 beses na niyang naisalba ang laban sa mga huling sandali. Naisalba, kitang-kita naman ng sinumang marunong mag-football kung ano talaga ang totoong kakayahan niya. Paminsan-minsan lang siyang nagpapakita ng gilas sa youth team, sinwerte lang talaga siya nitong mga nakaraang araw. Pero, tignan na lang natin, mauubos din ang swerte ng batang yan. Ang laban bukas ang pinakamahalagang laro natin sa buong season na ito. Makakaharap natin ang Gunners Youth Team, ang kuponang may pinakamalakas na opensa sa buong liga. Ang pambato nila ay ang number 10 na si Smith, kaya naghanda na kami ng depensa para tapatan siya. Lin, kasama ka pa rin sa starting lineup.
Lin, alam kong magkaibang tao ka kapag nag-ensayo at kapag nasa mismong laban na. Hindi ko natatanungin kung bakit, pero bukas, kailangan kita. Huwag kayong mag-alala, coach. System, maaaring isanla ni Song Chu ang makukuhang kampyonato para ipalit sa permanenteng attribute. Kailangan nating makuha ang kampyonatong ito. Ang tamlay naman ng laro ng number 23 na yan sa first half. Hindi nga siya pinapirma ulit ng Blues Youth Team noon, pero nitong mga nakaraang knockout games, bigla na lang siyang nagwawala sa huling mga minuto. Sa huling mga minuto, mukhang kawili-wili yan ah. Maganda ang depensa natin sa first half, pero wala tayong talab sa opensa. Lin, 3 beses kang sumablay sa pasa at 2 beses kang nawalan ng kontrol sa bola. Kailangan mong mag-focus. Sinasabi ko na nga ba, hindi dapat siya ang pinag-start. Kailangan ko nang sadyang magkamali, hindi na ako pwedeng maghintay pa. Kapag wala pa akong naipakita, siguradong ilalabas na ako ni coach. Ito na ang tamang oras para gumawa ng isang malalang sablay. Titira si Lin mula sa malayo. Naku, nadula si Lin kaya hindi niya natamaan ng maayos ang bola, lumipad ito palabas. Nakakatawa naman yon. Lagot na. Hindi talaga dapat siya pinaglaro ni coach sa finals. System, matagumpay ang pag-trigger sa sablay. Nakuha na ang kaukulang buff. 10 minuto. Sapat na siguro to. Nilagpasan niya ang 2 kalaban. Bumalik na naman ba ang bagsik ni Lin matapos ang sablay na yon? Gising na si Lin at hindi ito magandang balita para sa Gunners Youth Team. Ang tanong na lang ngayon, hanggang kailan kaya tatagal ang ganitong laro niya? Isang napakagandang assist na naman ang ginawa ni Lin. Kalahati ng credit sa goal na ito ay para talaga sa kanya. Isang napakagandang sipa, ang gol na ito ni Lin ay nagpaalala sa akin kay Zidane. Lin, patawad. Hindi ko dapat pinagdudahan ang kakayahan mo kanina. Paano naging parang alamat ng football ang batang ito sa isang saglit? Mukhang kawili-wili ang batang ito. Hindi lang respeto ng mga fans ng Red Devils ang nakuha ni Lin, kundi pati na rin ang paghanga ng mga kalabang fans ng Gunners. Karapat-dapat talaga siya sa palakpakan ng lahat. May oras pa naman para sa Gunners. Tinalo ng Red Devils ang Gunners sa score na 3-2 para masungkit ang kampyonato sa E21 Youth League. Lin. System, pagbati kay Song Zhu sa pagkuha ng kampyonato. Nais mo bang isanla ang kampyonato para ipalit sa permanenteng attribute? Payag ako. Napakaganda ng permanenteng attribute na ito. Ngayon, hindi ko na kailangang matakot sa anumang pisikalang banggaan sa laro. Yakyat niyo siya sa first team. Gusto ko siyang makita ng personal. Pero coach, 20 anyos pa lang siya at ilang laro pa lang ang nasalihan niya sa Youth League. Alam ko, pero napakasama ng takbo ng season natin ngayon at nanganganib din tayo sa Champions League group stage. Kailangan ko ng isang factor. George, ano ang masasabi niyo sa ipinakita ni Linyi sa D21 finals? Laro lang naman yan sa youth team. Matagal ko nang sinabi na hindi ganoon katindi ang labanan sa youth team. Kapag umakyat na siya sa first team at nakaharap ang mga totoong profesional na manlalaro, doon niyo makikita kung gaano talaga siya kahina. George, 5 taon na natili si Linyi sa Blues. Ilang pagkakataon ba ang ibinigay niyo sa kanya? Sa loob ng 5 taon, isang beses niyo lang siyang pinaglaro sa isang friendly match, at 3 minutong garbage time lang yon, di ba? Dahil hindi naman talaga siya karapat-dapat. Alam naman ng lahat na mahina talaga ang laro ni Linyi. Ikaw. Hello. Ano? CJ, maraming salamat. Lin, anong nangyari? Ang Red Devils. Ipopromote na nila si Linyi sa first team. George, ang tinatawag mong walang kwentang manlalaro ay paakyat na sa first team. Sa pagkuha nila sa ganyang manlalaro, siguradong walang mapapala ang Red Devils sa season na ito.
Siya ba yung batang galing sa E21? Balita ko, palagi raw niyang tinatapon ng bola noong nasa youth team pa siya. Nakaswerte lang sa ilang laro, tinawag na agad na Ingra. Clutch. Hindi bagay ang mga katulad niya rito sa first team. Para sa scrimmage natin ngayon, maglalaban ang starting lineup at ang mga substitutes. Lin, doon ka sa substitute team. Kailangan kong patunayan ang sarili ko kahit sa practice game lang. Kung hindi, baka hindi man lang ako makasama sa lineup sa mga opisyal na laban. Successful mistake trigger, mistake rating B. Miracle state, activated for 240 seconds. Lin, ang galing ng laro mo kanina. Salamat. Iba talaga ang galing niya. Isama mo siya sa lineup para sa susunod na laban. Julian, 3 araw pa lang siya sa first team ah. Alam ko, pero siya ang kailangan nating alas mula sa bench. Kamalasan para sa Red Devils ang mag-goal-an bago matapos ang first half. Kailangan gumawa ng paraan ni Coach Ruben sa halftime. Pasok, ang pinakamalaking problema talaga ng Red Devils ngayong season ay ang mahinang depensa at sunod-sunod na pagkakamali. Sak Ruben na yan, walang kwentang laro. Tapos na ang season na to para sa atin. Coach, magpapalit ba tayo ng player? Sandali lang, hintayin muna natin. Lin, mag-warm up ka na. Dalawang goal ang habol namin. Kung gusto naming manalo, kailangan kong gumawa ng isang S-class mistake. Sino tong number 23 na pumasok? Ngayon ko lang siya nakita. Yung bata ba to nakaka-promote lang mula sa D21 ng Dragon Country? Ano bang gustong gawin ni Lin sa bolang yon? Sa sarili nilang half, pinasa niya ang bola sa striker ng kalaban. Kakampi ba talaga natin siya o espiya siya ng mag-peace? Mas maganda pa ang pasa niya kaysa sa mga sarili nating player. Yari na, talo na talaga tayo sa larong to. Kasalanan to ng batang iyan mula sa Dragon Country, hindi siya nararapat sa professional league. 2 goal na ang abante ng kalaban, tapos nabawasan pa sila ng isang player. Dehadong-dehado na ang Red Devils. Successful trigger. Is class state activated for 6 seconds. Nalagpasan niya ang 3 defender bago umiscore, at sa Premier League debut niya pa talaga ito ginawa. Lin, patawad. Kay Lin, parang nakikita ko ang laro ni Neymar. Tapos na ang miracle state. May kakaiba talaga sa lalaking to. Siguradong gumagamit yan ng pinagbabawal na gamot. Dapat natin siyang isumbong sa Football Association. Coach Ruben, ano ang masasabi mo sa ipinakita ni Lin mula sa Dragon Country sa laban na ito? Gaya ng nakita ninyo, naging perpekto ang Premier League debut ni Lin. Pero paano naman po yung malang pagkakamali ni Lin kanina? Hindi naman nun mababawasan ang galing niya. Bata pa si Lin at bago pa lang siya sa Premier League. Lin, ang lupet ng laro mo kahapon. Hat-trick agad sa debut mo, parang panaginip lang. Salamat. Lin, pasensya na kung minaliit kita noong una. Ayos lang yon, ang mahalaga ay nanalo tayo.
Gaya ng inaasahan, sa laro mo lang talaga makukuha ang respeto nila. Boss, sabi ng agent ni Lin, may 5 ng club ang nag-alok para sa kanya, kasama ng manahimik ka, isang laro pa lang sa Premier League ang naipapanalo niya. Sa susunod na laban, tuturuan siya ng leksyon ng Seagulls. Sabi ng coach ng Seagulls, pinag-aralan na raw nila ang bawat galaw ni Lin. Ipadala mo rin sa Seagulls ang video ng training ni Lin dito sa atin. Sabihin mo na rin sa kanila na mahina siya sa physical contact. Bantayan niyo siyang mabuti at huwag niyo siyang bibigyan ng espasyo. Kung kailangan, maging physical kayo sa kanya. Diyos ko, dapat red card yon ah. Masyadong pisikal ang mga player ng Seagulls kay Lin. Mukhang pinagplanuhan talaga ito ng coach nila. Paano nangyari iyon? Sinadya ko namang. Sinasadya ng lalaking to na manakit. Kailangan natin silang turuan ng leksyon. Hindi dapat inagaw ni Lin ang free kick na yon. Tiyak na maiinis si Alfie sa ginawa niya. Ayos lang sana kung pumasok, kaso sumablay pa. Kahit na naging pisikal ang Seagulls para pigilan si Lin, maganda pa rin ang ipinapakita niyang laro. Isang assist at isang goal ang nagawa niya para tulungan ang Red Devils na manalo. Ilang beses na siyang natumba, pero bakit parang wala lang sa kanya? Kakaanunsyo lang ng Football Association ng Dragon Country na kasama ka na sa national team para sa World Cup Asian Qualifiers sa susunod na linggo. National team, karangalan ang maglaro para sa bansa. Ipinag-book na kita ng ticket pa uwi, kaya mag-impact ka na. Sige po, naintindihan ko. Madali lang mag-dribble kapag mabagal, pero kapag binilisan ko na, madali na akong magkamali. Kailangan ko pa itong praktisin. Kahit pag-dribble lang ng bola, nahihirapan siya. Ganyan ba talaga ang laro sa Premier League? Ang laban natin sa West Asian Wolves sa susunod na 3 araw ang magdedesisyon kung makakapasok tayo. Agresibo silang maglaro, kaya kailangan muna nating patibayin ang ating depensa. Zhao Peng, ikaw ang kapitan at utak ng midfield natin, kontrolin mo ang takbo ng laro. Huwag kayong mag-alala, coach. Linyi, maghanda ka. Papasok ka bilang sub sa second half. Sige po. Ano ba, natutulog ba kayo sa pansitan? Kailangan nating umatake, Linyi, pumasok ka na. Hindi niya nakontrol ang bola, mukhang hindi pa handa si Linyi dahil kapapasok lang niya. Linyi, peke ka naman pala sa Premier League. Successful trigger, mistake rating, NES. Miracle state activated for 600 seconds. Diyos ko, hinabol niya ang bola ng 40 metro. Grabe. Maganda, matapos ang isang malalang pagkakamali, naibalik din sa wakas ni Linyi ang bagsik niya sa Premier League. Tabla pa lang ang laro, marami pang pwedeng mangyari. Kailangan ng national team ng Dragon Country ang ganitong laro mula kay Linyi. Laban pa. Lamang na naman ang West Asian Wolves. Kailangang maka-score ng 2 pang goal ng Dragon Country para magkaroon ng pag-asang makapasok sa susunod na round. Ano ba, lasing ba kayo at hindi pa kayo nahihimasmasan? Napakagandang goal, isang malupit na long shot mula kay Linyi ang nagtabla muli sa laban. Si Linyi na naman, siya ang bayani ng Dragon Country ngayong gabi. Tol, pasensya na. Masyado kitang minalit noon. Ayos lang yon, ang mahalaga nanalo tayo.
Tapos na ang laban, matapos ang mahigit 20 taon, nakapasok muli sa World Cup ang national team ng Dragon Country. Hingan muna natin ng komento si Coach Wang tungkol sa debut ni Lin Yi sa national team. Walang duda, para siyang Diyos sa laro ngayong gabi. Naalala ko pong sinabi ninyo noon na hindi pa matatag ang laro ni Lin Yi at samba lang ang mga nagagawa niya sa malalaking liga. Napakataas ng antas ng Premier League, di ba? Pero nakagawa agad siya ng hat-trick sa debut niya at may assist at goal pa sa pangalawang laro. Itong si Coach Wang, bukod sa ulyanin na, mahilig pang magmarunong dahil sa katandaan niya. Maganda nga ang laro ni Lin Yi nitong mga nakaraan, pero napakalala rin ng mga pagkakamali niya. Patunay lang na hilaw pa siya, kaya siguro hindi siya pinapirma ulit ng Chelsea. Babalik na si Lin Yi sa Premier League, kaya abangan na lang natin ang mga susunod na mangyayari. Laban sa Hornets ng Bundesliga, hindi lang natin kailangang manalo, kailangan din nating lumamang ng hindi bababa sa 3 gol. Lin, kasama ka sa starting lineup, kaya maghanda kang mabuti. Unang beses mong mag-start sa Champions League, anong pakiramdam? Medyo kinakabahan, pero ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko. Coach, 2 laro pa lang ang nailalaro niya sa Premier League. Hindi ba masyadong delikado kung isasama natin siya agad sa starting lineup ng Champions League? Alam ko ang ginagawa ko. Tapos na ang tactical briefing natin, dismissed. Champions League. Ang entabladong pinapangarap ko lang simula bata pa ako. Sa wakas, nandito na ako. Coach Ruben, magiging starter ba si Lin Yi sa laro? Malalaman niyo rin ang starting lineup bukas kapag nagsimula na ang laban. May mga balita namang minamaliit ng head coach ng Hornets na si Connie ang posibleng pag-start ni Lin. Matagal kaming magkaibigan ng coach ng Blues na si George, at tiwala ako sa opinyon niya. Bibihira lang ang mga manlalaro mula sa China na nakatapak sa Champions League, at puro average lang ang pinakita nila. Siguradong ganoon din ang mangyayari kay Lin. Lin, may gusto ka bang isagot sa mga patutsada nila? Sa football, pinapatunayan ang galing sa laro, hindi sa salita. Sa wakas, makakatapak na rin ako sa pinakamalaking entablado ng Champions League. Ito lang ba ang kaya mo? Hoy, batang galing China, masyadong lampayatot yang katawan mo. Mukhang sobrang kabasiling na yon, malayong malayo sa dati niyang laro sa liga. Totoo nga kaya ang sinabi ni Coach Connie na hindi niya kayang sabayan ang tindi ng Champions League. Masyado tayong naging passive at nadumina sa first half. Lin, masyado kang kabado. Bumabagal ang takbo ng bola tuwing napupunta sa mga paa mo. Lin, hindi ito Premier League, Champions League ito. Kung takot kang humawak ng bola, para na rin kaming kulang ng isang manlalaro sa field. Coach, substitute mo na siya. Sabi ko na nga ba, hindi niya talaga kaya. Coach, Bigyan mo pa ako ng 15 minuto. Kapag wala pa ring nangyari, kusa akong lalabas ng field. CJ. Natapos ang first half na hindi naging maganda ang ipinakita ni Lin Yi. Ngayon, nakita niyo na ba ang tunay niyang kalidad? Sabi ko na sa inyo, bale wala ang mga nagawa niya sa youth team at sa liga. Champions League lang ang tanging sukatan para matawag kang isang tunay na superstar. At malinaw na malayo pa si Lin Yi sa antas na yan. Tama si Analyst Wang, parang basura ang laro ni Lin Yi ngayon. Hindi pa naman tapos ang buong laro, bakit kayo nagmamadali? Analyst Wang, niligtas kaya ni Lin Yi ang national team sa huling laban nila kontra West Asian Wolves. Iba ang tindi ng Champions League, magkaiba ang antas niyan. Hindi lang nila kailangang itabla ang laro, kailangan pa nila ng 3 goal lead para makapasok sa susunod na round. Delikado ang sitwasyon nila. Kailangan ko nang simulan, baka mahuli ang lahat. Grabe, sinipa ni Zhongquan ang bola palabas ng sideline. sa buong kasaysayan ng Champions League, ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng sablay. Lin, ano bang ginagawa mo? Nawawala ka ba sa sarili? Matagumpay na na-trigger ang error. Error rating, SF. Ang kapalit na oras ay eksaktong 700 segundo. Kailangan kong maka-4 na goal. Sana sapat ang 15 minuto. Napakagandang lagpas sa depensa, mukhang nabuhayan ang dugo si Lin Yi. Isang world-class goal mula kay Lin, ito ang kauna-unahan niyang goal sa Champions League.
Sa tulong ng assist ng kakampi niya, nakapuntos ulit si Lin Yi para iangat ang Red Devils, pero hindi pa ito sapat. Kailangan pa nila ng 2 goal para makapasok sa group stage. Isang long shot mula sa midfield, hat-trick, nakagawa ng hat-trick si Lin Yi sa Champions League. Diyos ko, napaka-unbelievable, debut na debut niya pa lang. Apat na goal sa isang laro, ito na ang pinaka hindi ka panipaniwalang debut sa kasaysayan ng Champions League. Sapat na ang goal difference ng Red Devils, pero hindi pa tapos ang laban, buti na lang talaga hindi nakinig sa akin si coach noong halftime na ilabas ka. Lin, sorry talaga. Hindi ko dapat sinabing nawawala ka sa sarili mo. Ngayong gabi, ikaw ang Diyos ng football para sa akin. Natapos na ang kanyang mahiwagang estado. Kahit na humupa ang laro ni Lin pagkatapos ng 70 minuto at hindi na siya nakapuntos, bumawi naman siya sa depensa para mapigilan ang ganti ng Hornets. Congratulations sa Red Devils sa pagpasok sa knockout stage, at congrats din kay Lin sa kanyang makasaysayang 4 na goal. Isang batang manlalaro mula sa China, naka-4 na goal sa debut niya sa Champions League. Ano ba itong nasaksihan natin? Hindi ito makatwiran. Kanina lang naman ay. Analyst Wang, hindi ba't sinabi mong Champions League ang tanging sukatan ng isang superstar? Pasado na ba si Lin Yi sa standard mo? Nasaan na si Analyst Wang, masakit ba ang sampal sa mukha mo? Lin Yi ang bagong karangalan ng bansa. Analyst Wang, magsalita ka naman dyan. Lin, alam mo ba kung ilang record ang binuwag mo ngayong gabi? Ang alam ko lang, nakapasok kami sa susunod na round. Lin, ako si Ana, isang reporter mula sa Dayang News. Gusto ko sanang makilala ang totoong ikaw. Tawagan mo lang ako kahit kailan. Dayang News. Ang media na kilalang kilala sa paggawa ng mga peking balita at chismis. Gusto akong makilala, baka naman gusto mo lang maghanap ng maibabato sa akin. Pa, napakagabi na ah. Bakit napatawag ka? Anak, may problema. Panoorin mo ang balita ngayon din. Itataya ko ang aking 30 taong reputasyon sa mundo ng football, hindi normal ang ipinakita ni Lin. Isang ordinaryong manlalaro na walang napatunayan sa youth team sa loob ng 5 taon, biglang nakagawa ng hat-trick at naka-4 na goal sa Premier League at Champions League. Imposible yan, hinala ko, gumamit siya ng mga pinagbabawal na gamot. Formal kong hinihiling sa Football Association na imbestigahan siya ng maigi. Pumasok na sa eksena ang Football Association at isa sa ilalim si Lin sa isang mahigpit na drug test. Kung mapapatunayang totoo ito, hindi lang nito tatapusin ang kanyang karera, kundi magiging malaking kahihiyan din ito sa buong bansa. George, Malinis ang katawan ng host at walang anumang bakas ng pinagbabawal na gamot. Huwag mag-alala sa test. sige lang, George. Tignan natin kung ano ang sasabihin mo kapag lumabas na ang resulta. Lin, ito ang bottle A at bottle E. Kung mag-positive ang bottle A, may karapatan kang ipasuri ang bottle E para sa retest. Huwag na nating pahirapan pa ang sarili natin. Siguradong negative ang lalabas dyan. Tungkol naman sa mga maling paratang ni George kay Lin, may 3 bagay lang akong gustong linawin. Una, negatibo ang naging resulta ng drug test ni Lin. Ito ang opisyal na ulat na kakalabas lang ng Football Association. Pangalawa, hindi kailanman gumamit si Lin ng anumang uri ng pinagbabawal na gamot. Ang kanyang husay sa laro ay bunga ng purong talento at matinding pagsisikap. Pangatlo, formal na maghahain ng reklamo ang Red Devils sa Football Association laban sa mga iresponsableng pahayag ni George, at handa rin kaming magsampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Coach Ruben, sa susunod na laban sa liga, makakaharap ng Red Devils ang Blues sa sarili nilang home court. Magkakaharap doon si Lin at George. Ano ang masasabi niyo rito? Personal na bagay na yon sa pagitan ni Lin at George. Ang tanging masisiguro ko lang sa inyo, maglalaro si Lin. Lin, napakabastos magsalita ng George na yan. Sa susunod na laban niyo kontra sa Blues, kailangan mong patunayan sa kanya na nagkakamali siya. Hindi ba sinabi niyang hindi bagay ang mga manlalaro mula sa China sa football? Ipakita mo sa kanya kung paano talaga maglaro ang isang tulad natin. Bro, nandito lang kami para suportahan ka. Salamat. Boss, naglabas na ng pahayag ang Red Devils. Magsisimula raw si Lin sa laro. Isang manlulokong gumagamit ng droga, may lakas pa ng loob na mag-start.
Sabihin mo sa mga bata, bukas kapag pumasok si Lin sa field, huwag niyo siyang tantanan. Ay tackle niyo ng todo. Gawing pisikal ang laro, hindi naman magtatawag ng foul ang referee dyan. Pero boss, negatibo ang lumabas sa drug test niya. Ano naman niya yon, ang mahalaga, hindi normal ang ipinakita niya sa laro. At katotohanan yan, sa laban bukas, ipapakita ko sa lahat kung ano talaga ang tunay niyang kulay. Nagtaas na naman ng offer ang mag-piece 12 million euros after tax kada taon. May kasama pa yung nakasulat na pangakong magiging regular starter siya. At hindi lang yan, 3 malalaking entertainment company sa bansa ang gustong kumuha sa kanya para sa mga commercial. Aabot sa mahigit 100 milyon ang kikitain niya rito. Pa, tanggihan mo lahat yan. Bakit, anak, pera rin yan. Ayoko munang mag-isip tungkol sa kontrata o mga commercial ngayon. Ang gusto ko lang ngayon ay maglaro at manalo. Sige, kung ano ang gusto mo, susundin ni Papa. Hoy bata, mukhang wala ka sa starting lineup ng Red Devils ngayong gabi, ah? Ano, natatakot ka bang harapin ang dati mong team? Kinausap mo pa talaga ako, akala ko ba hihingi ka ng awa para hindi kita lampasuhin? Kapag sumalang ka ngayong gabi, siguradong mabubuko ang tunay mong kakayahan. Magdasal ka na lang na makapuntos ng marami ang Blues bago pa ako pumasok sa laro. Muli na namang nagkaproblema ang depensa ng Red Devils dahil sa maluwag na pagbabantay. Kung hindi nila ayusin ang kanilang depensa, siguradong uwi silang luhaan ngayong season. Maliban na lang kung magpapakitang gilas na naman si Lin. Coach Ruben, oras na siguro para ipasok si Lin. Kailangan ng Red Devils ng isang bayani na magliligtas sa kanila. Lin, mag-warm up ka na. Nagsisimula ng mag-warm up si Lin, kaya niyang akayin ang Red Devils sa isang combat. Abangan natin ang susunod na mangyayari. Hindi ako naniniwalang magiging magaling ka sa bawat laro. Tingnan natin kung ano talaga ang kaya mong gawin, bata. Konting dikit lang, tumba ka agad. Ang hina mo naman. Sinasadya nila ito para hindi ako makahawak ng bola. Lin, humanap ka ng pwesto, ako ang magpapasa sayo. Hindi pwede ang ganito, wala man lang akong pagkakataong makasipa. Paano pa ako makakagawa ng sadyang pagkakamali nito? Napatumba niya ang sarili niyang kakampi na si Ifei. Ano ba ang ginagawa niya? Nakita niyo ba, yan ang tunay niyang laro. Kahit sarili niyang kakampi, hindi niya makilala. Lin, anong ginagawa mo? Gusto niyang magkamali para mag-draw ang laban, pero hindi niya magawa ng maayos. Kailangan niyang mag-focus sa laro at huwag mag-aksaya ng oras. Nalampasan ni Lin ang dalawang defender bago niya ipinasa ang bola. Sa wakas, nabuhayan din ang attack ng Red Devils. Dahil sa penalty kick ni Lin, nakahabol ng 1 puntos ang Red Devils. May mahigit 10 minuto pa ang natitira sa laro. May pag-asa pa ang Red Devils. Naitabla na ng Red Devils ang score. Sa tulong ng assist ni Lin kay Rashford, tuluyan na silang nakalamang. Mula sa bingit ng pagkatalo, nakabangon ang Red Devils. Isang hat-trick laban sa dati niyang koponan. Naka-hat-trick si Lin sa laban na ito. Coach George, ito ba ang tinatawag mong basurang player? Lin, nakagawa ka ng hat-trick laban sa dati mong team. Ano ang nararamdaman mo ngayon?
Masaya ako dahil natulungan ko ang team na manalo. Hindi na mahalaga kung sino pa ang naging kalaban namin. Lin, mukhang nawala mo yata yung calling card na ibinigay ko sa'yo noon. Heto ang bago kong card. Huwag mo na sanang maiwala uli ito, ha? Salamat. Anak, nagtaas na naman ng offer ang Magpies. 15 million euros na ang inaalok nilang sahod kada taon after tax. Pati ang scout ng Madrid, nagtatanong na rin tungkol sa'yo. Kailan ka ba libre para mapag-usapan natin ito ng maayos? Lin, tuwang-tuwa ang management ng club sa pinakita mong laro. Heto ang bagong kontrata, 10 beses na mas mataas ang sahod mo rito. May signing bonus pa na isa 0 million pounds. Balita ko, mas malaki ang inaalok sa'yo ng Magpies. Malayong malayo sa kaya naming ibigay. Noong mga panahong lugmok ako at walang-wala. Ang Red Devils lang ang nagtiwala at nagbigay sa akin ng pagkakataon. Para sa akin, mas mahalaga ang utang na loob kaysa sa pera. Hindi mo pagsisisihan ang desisyon mong ito. Anna, akala ko ba makakakuha ka ng malaking balita tungkol kay Lin? Ano ng balita? Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Hindi rin siya nagre-reply sa mga text ko. Mukhang hindi gumagana sa kanya ang alindog mo, Kung ayaw niya akong bigyan ng pagkakataon, ako mismo ang gagawa ng paraan. May plano ka na ba? May mga nakausap na akong source na may alam sa mga sikreto niya. Magbibigay sila ng ilang eksklusibong impormasyon. Tulad na lang noong nasa youth team pa siya ng Blues. Na hindi raw maganda ang pakikitungo niya sa mga kakampi niya. Pakiramdam daw kasi niya ay dinidiskrimina siya dahil isa siyang Chinese. At isa pa, baka peke rin daw ang totoong edad niya. May ebidensya ba ang mga paratang na yan? Hindi na mahalaga ang ebidensya. Ang mas mahalaga ay kung ano ang paniniwalaan ng mga mambabasa. Anong klaseng basurang balita ba ito? Sinasabi nilang binawasan mo raw ng 2 taon ang edad mo. At madalas ka raw makipag-away noong nasa youth team ka pa ng Blues. Puro kasinungalingan ang lahat ng ito. Pa, huwag ka nang magalit. Ganyan talaga ang mga tabloid, magaling silang gumawa ng kwento. Pero marami na ang naniniwala sa internet. Kumalat na rin ang balita sa China. Ang dami nang nambabatikos sa iyo sa comment section. Lalabas din ang katotohanan. Maglalabas naman ng opisyal na pahayag ang Red Devils para linisin ang pangalan ko. Anak, sikat ka na ngayon. Kaya naman bawat galaw mo, binabantayan na ng lahat. Nag-aalala ako na baka maapektuhan ng mga chismis na to ang laro mo. Huwag kang mag-alala, pa. Walang sinuman sa loob ng court ang makakaapekto sa akin. Ano ba ang ginagawa ni Linny? Halatang-halata naman ang handball na iyon. Hindi iyon makakaligtas sa mata ng referee. Matagumpay na na-convert ang pagkakamali. Grade A ang nakuha niyang pagkakamali. Naka-activate ang God Mode status sa loob ng 360 seconds. Mukhang nagsisimula ng gumana ang mga chismis laban sa kanya. Tumawag na ang Football Association ng Dragon Country. Anong sabi nila? May media raw na nag-report na peke ang edad mo. Gusto raw nilang maglunsad ng investigasyon. Hinihingi rin nila ang mga school records mo simula pagkabata. Pati na rin ang birth certificate at household registration mo. Ibigay mo sa kanila, pa. Wala naman tayong tinatago, totoo ang lahat ng yan. Pero baka makaapekto ito sa laro mo ngayon. Pa, malinis ang konsensya natin, kaya wala tayong dapat ikatakot. Hayaan lang natin silang sumunod sa proseso. Sa papel, 20 taong gulang pa lang si Linny. Pero gate ng Dayang News, nasa 22 taong gulang na raw talaga ito. Kailangan natin itong kumpirmahin. Pero kitang-kita naman ng lahat ang galing ni Linny sa national team. Hindi kaya makaapekto sa morale ng buong koponan kung imbestigahan natin siya ngayon. Dahil may nag-report. Wala tayong magagawa kundi imbestigahan ito. At kung mapatunayang wala namang problema, mas mapapabilis pa nito ang paglilinis sa pangalan niya. Mga sir, totoo po ang edad ng anak ko. Paninirang puri lang po ang lahat ng yan ng Dayang News.
Enner. Lin, sumusunod lang po kami sa tamang proseso. Pakisubmit na lang po ang birth certificate ni Linny. Pati na rin ang mga school records niya mula elementarya hanggang ngayon. Ihahanda ko po ang mga yan. Napanood niyo ba ang balita? Lalong lumalaki ang issue tungkol kay Linny. Sabi ng iba, pineke raw niya ang edad niya. May mga nagsasabi pa na nananakit daw siya ng mga kakampi niya. Hindi ako naniniwala riyan. Halata namang sinisiraan lang siya ng mga taong may masamang balak. Bakit naman hindi ka maniniwala? Sa dinami-dami ng issue sa football ng Dragon Country, marami na tayong nakitang kalokohan. Ano ba naman ang pagpapalit ng edad? Ang iba nga, pati pangalan pinapalitan pa. Pero hindi ba't kapapasa lang niya sa drug test ng English eh? Wala namang naging problema roon. Iba ang drug test. Hindi ibig sabihin yon ay totoo na ang edad niya. Sa tingin ko nga, happy lang ng media ang taong yan. Babalik din sa lupa yan balang araw. Hayaan mo na nga, manood na lang tayo ng laro. Ano ba ang ginagawa ni Lin? Umiikot-ikot siya habang tinatapakan ang bola. Nagpapakita ba siya ng freestyle football dito? Matagumpay na na-convert ang pagkakamali. Grade ng pagkakamali. Naka-activate ang God Mode status. Sa loob ng 360 seconds. Lin, tungkol sa mga akusasyon sa iyo ng Dayang News. Ano ang masasabi mo rito? Pulos kasinungalingan lang ang lahat ng yan. Ipinasa ko na sa abogado ko ang kasong ito. Totoo bang kasalukuyang iniimbestigahan ng Dragon Country di ang tatay mong si Lin Zichuan? Totoo ba ito? Opo. Ang investigasyon na ang magpapatunay ng katotohanan. Lin, may balita ring nambubugbog ka raw ng mga kakampi mo noong nasa Blues Youth Team ka pa. May katotohanan ba ito? Kung totoo yan, matagal na sana akong sinipa ng Blues. Galit ka ba kay Coach George? Ang gusto ko lang ngayon ay mag-focus sa bawat laro ko. Malapit nang matapos ang regular time. Tamang-tama ang oras na ito para gumawa ng isang S-class mistake. Masyadong lumihis ang pasa ni Linny. Dahil sa pagkakamaling ito, agad silang na-counter at na-shootan. 2-1 na ang score. Lamang na ngayon ang Manshi. Napakalaking pagkakamali naman yon. Ano ba ang ginagawa ni Lin? Salamat kay Lin na galing sa Dragon Country. Binigyan niya kami ng napakalaking regalo sa krusyal na oras na ito. Bumawi agad si Linny mula sa kanyang pagkakamali. Naitabla niya ang score. Ang pag-step over niya lampas sa goalkeeper ay kamukhang-kamukha ng galaw ni Ronaldo noon. Isang napakagandang backward header. Nagawa ito ni Lin sa huling sandali ng laro. Nakuha ng Pengbo ang kampyonato sa liga. Congratulations sa koponan ng Pengbo. Congratulations din kay Linny. Congratulations, President Zhao, sa pagkapanalo sa liga. Gusto mo bang tanggapin ang karangalan ng kampyonato? Para ipalit ito sa isang postgraduate position. Naman, payag ako. Tungkol naman sa report na pineke raw ni Linny ang kanyang edad. Tapos na ang Football Association sa kanilang malalimang investigasyon. Matapos suriin ang birth certificate ni Linny, ang kanyang school records, at maging ang kanyang household registration, na patunayang totoo at valid ang lahat ng ito. Ibig sabihin, walang naganap na falsifikasyon sa kanyang edad. Ano naman kaya ang tugon ng Football Association sa peking balita ng Dayang News? May reaksyon ba sila rito?
Nagpadala na kami ng opisyal na liham sa Dayang News para utusan silang burahin agad ang maling balita at humingi ng paumanhin sa publiko. Kasabay nito, pinaghahandaan na rin namin ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila. Lumabas na ang resulta ng investigasyon ng Football Association. Malinis na ang pangalan mo. Sabi ko naman sa'yo, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagpapakalat ng issue ang Dayang News para sirain ang reputasyon mo sa internet. Sinasabi nilang kinukonsinti lang daw ng Football Association ang sarili nilang manlalaro. Pa, huwag mo na silang pansinin. Ang gusto ko lang ngayon ay mag-focus sa laro. Lalo na't susunod na linggo na ang Champions League semifinals. Kahit walang kalaban na humaharang, naipasa pa rin niya ang bola sa kalaban. Bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong klaseng amateur mistake? Silin sa loob ng court. Pero sa buong laro, walang pagod na tumakbo si Lin. At sa huli, nakapagtala siya ng isang assist at isang goal para tulungan ang Red Devils na makuha ang 3 puntos. Dahil dito, pumasok na sa top 3 ang standing ng Red Devils. Noong nasa youth team pa lang siya ng Blues, hindi na talaga mabuti ang ugali ng batang yan. Nangbuli siya ng mga mas batang kakampi. At mismong mga mata ko ang nakakita roon. George, handa ka bang tumestigo sa harap ng publiko? Naman. Kaya ko ring papuntahin dito ang dalawang manlalarong binubuli niya noon. Sina Taihan at Tom. Bukas na bukas din, hahayaan ko silang ma-interview niyo. Sa pagkakataong ito, wala nang takasilin. Huwag kayong kabahan. Sabihin niyo lang ang lahat ng nalalaman ninyo. Si Lin. Noong nasa youth team pa siya ng Blues. Lagi niya akong binubuli. May isang beses pa nga. Naitinapon niya ang sapatos ko sa basurahan. Inutusan din niya akong ibili siya ng sigarilyo at alak. At noong tumanggi ako, sinaktan niya ako. May ebidensya ba kayo rito? Wala po. Pero nagsasabi kami ng totoo. Sapat na iyan. Paniguradong paniniwalaan kayo ng mga mabubuting tao. Para sa Champions League semifinals, gaganapin ang 2-leg match kung saan una silang maglalaro sa home court bago sa away court. At ang makakaharap nila ay ang Blues. Ang pinakamatinding kalaban nila ngayong season. Lin, kumakalat na naman ang mga negatibong balita tungkol sa iyo sa labas. Wala akong pakialam sa mga yan. Ang taming mahalaga lang sa akin ay ang nangyayari sa loob ng field. Tama yan. Napakatibay ng depensa ng Blues. Matatangkad at malalakas ang dalawa nilang center back. Kaya dehado tayo pagdating sa mga aerial balls. Kailangan nating daanin ang laro sa mga ground pass. George, habang mas gumagawa ka ng maruruming taktika sa labas ng court, lalo lang kitang papapahiyain sa loob ng laro. May mali rito. Ang mga pahayag ni na John at Tom, masyadong formal. Parang may script silang binabasa. Nilibre pa sila ni George sa isang restaurant. 2 araw bago ang mismong interview. Kailangan kong alamin ang buong katotohanan. Hindi pwedeng basta-basta na lang sirain ang pangalan ng henyong manlalaro ng Dragon Country. Hindi natin hahayaang madungisan ang reputasyon niya. Sa wakas, nakalabas din. Tom, tingin mo ba talaga? Ipapasok tayo ni Coach George sa first team. Sabi niya, basta tulungan natin siyang idiin si Linyi. Isasama niya tayo sa first team sa susunod na season. Pero ang totoo, hindi naman talaga ginawa ni Lin ang mga paratang natin sa kanya. Ang bagal naman ng utak mo. Wala na si Lin sa Blues.
Sino pa ba ang maghahanap ng katotohanan? Sabi ni Coach George. Basta mawala sa focus si Lin bago ang Champions League semifinals. Siguradong mananalo ang Blues. At kapag nanalo ang Blues, tayo ang magiging bida. Kaso, nakokonsensya pa rin ako sa ginawa natin. Huwag mo nang isipin yan, para lang makapasok sa first team. Wala lang sa kanila ang gumawa ng ganitong bagay. Gaya ng inaasahan, baka na nga ito ni George. Sinasadya niyang sirain ang reputasyon ni Lini. Simon, nakakuha ako ng eksklusibong ebidensya. Inosente si Lin at na-frame up lang siya. Inutusan ni George ang mga manlalaro na idiin siya. Sinabi niya na, basta't itinuro namin si Lini. Isang sakay kami sa first team sa susunod na season. Malaking balita nga ito. Sigurado ka bang totoo ang recording na yan? Narinig ko po mismo gamit ang sarili kong mga tainga. Siguradong totoo yan. Iwan mo sa akin ang voice recorder. Ako na ang bahala rito. Bumalik ka muna sa trabaho at mag-antay ng balita. Pero, Ako ang editor-in-chief. Alam ko ang ginagawa ko. Simon, maaari ka nang lumabas. Simon, mahusay ang ginawa mo. Bibilhin ko ang recording na yan. ₱1,000,000. Walang bawas kahit isang sentimo. Walang problema. Paano naman yung intern na reporter? Fire mo siya. At kapag nagdaldal siya, ay demanda natin siya ng libel. George, akala mo ba mapipigilan mo ako sa maruming laro mong yan? Wala kang kaalam-alam sa lakas ng cheat ko. Galit ka ba dahil sa sliding tackle niya kanina. Nawalan ka ba ng pasensya? mukhang epektibo ang pressure sa loob at labas ng field? Kahit hindi ito sa loob ng penalty area. Delikado pa rin ang free kick na ibinigay niya sa kalaban. Malapit sa penalty box. Pero bumawi ka agad. Hinarang ng ulo mo ang free kick ng mga Blues. Maliban sa handball error na yon, napakaganda ng ipinakita mong laro ngayon. Walang kapagurang tumakbo mula simula hanggang dulo. At ang kanyang matinding laro sa huling 10 minuto, ang naging susi sa panalo ng Red Devils. Fired ka na. Umalis ka sa pwesto mo nang walang paalam. At nilabag mo ang mga patakaran sa pag-interview. Pumunta ka na sa EC para asikasuhin ang clearance mo. Dahil ba ito sa recording tama? Wala kang anumang ebidensya na nagpapatunay na may ganoong recording. Kung gusto mo akong idemanda, sige lang. Pero isipin mo muna ang kahihinatnan. Isang hamak na intern ka lang. Sa tingin mo ba kaya mo kaming labanan? Makakarma rin kayo. Sandali lang po. Ako si Xukyan-Kyan, isang intern sa Times. May hawak akong recording dito na magpapatunay na inosente ka. Inutusan ni George ang mga manlalaro na idiin ka. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil pareho tayong galing sa Dragon Country. At naniniwala akong dapat lumabas ang katotohanan. Dapat ding pagbayaran ng mga masasamang tao ang ginawa nila. Iha, maraming salamat. Napakalaking tulong nito. Walang anuman po. Ginawa ko lang ang tama. Masyadong malawak ang koneksyon ni George. Kaya hindi ko ito maipagkatiwala sa iba. Mas ligtas kung nasa inyo ito. Salamat. Kami na ang bahala rito. Ang hayop na George na yan. Para lang manalo, gagamit talaga siya ng ganitong karuming paraan. Coach, kapag inilabas natin ang recording na ito, tapos na ang karera ni George. Hindi pa natin pwedeng ilabas yan ngayon. Bakit po? Ang second leg ng Champions League semifinals ay hindi pa nagsisimula. At kung ilalabas natin ito ngayon, masasayang lang ang oras at lakas natin sa pakikipagtulungan sa investigasyon. Hindi praktikal. Talunin muna natin sila ng tuluyan sa loob ng field, bago natin ilabas ang recording, para makaranas sila ng dobleng dago. Mas maganda nga ang ganyang plano. Lin, ang second leg ay gaganapin sa home ground ng Blues. Kailangan nating magpakita ng laro.
na hinding-hindi nila malilimutan. Huwag kang mag-alala. Titiyakin kong tatatak ito sa isip nila habang buhay. Sa laban bukas ng gabi, siguradong idedepensa ng Blues ang kanilang home court at tatalunin ang Red Devils. Ang isang player na may ganyang ugali tulad ni Lin ay hindi karapat-dapat na maglaro sa football pitch. Enner, George, Tinutukoy niyo ba ang pambubuli na ginawa ni Lin noong nasa youth team pa siya ng Blues? kahit gaano pa siya katalented, hindi karapat-dapat maglaro ang mga katulad niya. Bukas, ipapakita namin sa kanya sa pamamagitan ng panalo na hindi kinakampihan ng Diyos ang mga taong walang modo. Nakita niyo naman siguro ang press conference ni George kanina. Lahat kayo napanood yon, di ba? Ang matandang yon. Puro paninira at kasinungalingan lang ang alam. Bukas, kailangan nating resbakan at talunin sila para sa'yo. Hayaan mo na kung anuman ang sabihin niya. Bukas, ang mga paa natin ang magsasalita sa loob ng field. Tama yan. Naghanda na ang club ng press conference pagkatapos ng laban. At doon, ilalabas natin ang audio recording na yon. Ginamit lang ni George ang mga fans na to para sa sarili niyang interes. Pero ayos lang din. Habang mas galit kayo sa akin, mas gaganahan akong maglaro mamaya. Unang nakapuntos ang Blues sa kanilang home ground Ngayon, ang aggregate score ng dalawang leg. ay 2-3 na. Lamang pa rin ng isang goal ang Red Devils. Goal, pasok. Hindi pa natatapos ang first half, pero nakadalawang goal na agad ang Blues. Naitabla na nila ang aggregate score ng dalawang koponan. Mukhang pumapabor na sa Blues ang takbo ng laban. Hoy bata, ma-eliminate na kayo. Hindi pa tapos ang laban. Tapos na ang first half. Lamang ang Blues ng 2-0 sa kanilang home ground. Tabla na ang aggregate score sa 3-3. Ngayon, pakinggan natin ang pagsusuri ni Coach Wang tungkol sa naging laro ng magkabilang koponan sa first half. Masyadong naging pasibo ang laro ng Red Devils. Ang pagkalat ng iskandalo ni Linyi ay may malaking epekto sa kanya at sa buong koponan. Coach Wang, hindi naman sigurado kung totoo ang mga negatibong balitang yan. Alam naman nating lahat kung anong klaseng tao si George. Alam niyo na kung ano ang ibig kong sabihin. Hindi naman magkakaroon ng usok kung walang apoy. 5 taon na natili si Linyi sa Blues. Kung talagang wala siyang ginagawang masama, bakit si Linyi pa ang pinupuntirya ni George? May punto si Coach Wang. Siguradong may ginawang kalokohan si Linyi. Anong may punto? Halata namang sinasadya lang ni Coach Wang na pag-initan si Linyi. Ano man ang mangyari, napakahalaga ng second half para sa Red Devils. Balita kasing ipapasok na si Linyi sa second half. Abangan natin kung ano ang mangyayari. Kahit pumasok pa siya, ano naman? Sa tindi ng pressure sa loob at labas ng field. Siguradong bibigay din yan. Ginamit ng Blues ang bentahe nila sa height. At nakapuntos muli gamit ang isang header. Ito na ang ikatlong goal ng Blues sa laban na ito. Ngayon, ang aggregate score. Nalampasan na sila ng Blues. Nakaabante na ang Blues. Lin, mag-warm up ka na. Lamang na sila ng 3 gol sa laban na to. Tapos na ang Red Devils. Kahit pumasok pa ang batang yan mula sa China, wala na siyang mababago. Hindi lang basta pagpasok sa finals ang habol natin. Hindi rin natin pwedeng matalo ang laban na to. Kahit huli tayo ng 3 gol. Kaya pa natin silang habulin. Sabi nga ni Coach George, mananalo kami pag-uwi sa home court. At nagkatotoo nga. Lamang na sila ng 2 goal sa aggregate score. Ilang hakbang na lang ang Blues para makapasok sa Champions League final. Mga 10 minuto na lang ang natitira. Ang huling pagkakamaling tulad nito,
ay itinuring na isang S-class mistake. Mukhang ganoon din ang mangyayari ngayon. Anong klaseng sipa yon? Mas may asinta pa ang lola ko kaysa sa kanya. Pagkasipa pa lang ng bola sa center circle, diretso na agad ito sa labas ng linya. Isang napaka-amateur na pagkakamali. Naalala ko noong naglaro si Lin laban sa Hornets sa group stage ng Champions League. Gumawa rin siya ng kaparehong pagkakamali. Bakit ba palagi na lang siyang nagkakaroon ng mga ganitong klaseng simpleng pagkakamali? Labinlimang minuto na lang. Sapat na para makaraos hanggang sa matapos ang laban. Sabi ko na nga ba? Ito ang Lin na kilala at inaabangan ng lahat. Napakagandang low shot. Naka-score si Lin para sa Red Devils. 5 puntos laban sa 4 na ang aggregate score ng dalawang laro. Lamang pa rin ng 1 puntos ang Blues. Samba lang yan. Anyway, Sinwerte lang siyang makapasok ng isa. Wala namang espesyal doon. isang napakalayong lob shot. Nakadalawang sunod na goal na si Lin. Tabla na naman ang magkabilang koponan. Paano niya naipasok yon? Siguradong may ininom na kung ano ang lalaking to. Isang Marcel turn. Nagawa pa ring mag-Marcel turn ni Lin kahit pinaliligiran siya ng 3 kalaban. Para siyang sinapian ng alamat. Nakaungos na sa aggregate score ang Red Devils. Imposible, hindi ito maaari. Naka-4 na goal si Lin sa isang laro. Ito na ang pinakamatinding laro sa kasaysayan ng Champions League semifinals. Isang napakahusay na pagpapakita ng galing ng isang manlalaro. Lin, Isa kang Diyos. Ikaw ang hari ng football field. Ang batang ito, si Lin. saksi ako sa paggawa ng kasaysayan. Tapos na ang lahat. Sira na ang lahat ng plano. Wala nang paliwanag pa sa mahiwagang laro niya. Muling iniligtas ni Lin ang koponan ng Red Devils. Walang duda, ang gabing ito ay para talaga kay Lin. Congratulations, Lin. Congratulations sa Red Devils. Lin, ipinagmamalaki kita. Bago ko sagutin ang mga tanong nyo, may gusto muna akong i-play na audio recording. Sige ba? Sabi niya, basta tinulungan natin siyang idiin si Lingy. Isasama niya kami sa first team sa susunod na season. Pero ang totoo, ang mga ibinibintang namin sa kanya, ay hindi naman talaga ginawa ni Lingy. Ang tanga mo naman. Tutal wala na naman si Lin sa Blues. Sino pa ba ang may pakialam sa katotohanan? Sabi ni Coach George. Basta't masira ang focus ni Lin bago ang Champions League semifinals. Siguradong mananalo ang Blues. Iyan ang buong katotohanan. Kailanman ay walang binuli si Lin. Isumbong natin ito sa Football Association. At tumawag na rin kayo ng pulis. Dapat lang napagbayaran ng mga taong may masasamang balak ang kanilang mga ginawa. Napatunayan na natin ngayon na hindi lang nalagpasan ni Lingy ang matinding pressure sa loob at labas ng field, kundi malinis din ang kanyang pangalan. Coach Wang, ano pa ang masasabi niyo ngayon? Walang duda na magaling si Lin sa field. Pero ang recording na nilabas ni Coach Luben ay hindi natin masisigurong totoo. Baka gawa-gawa lang yan. Ang tigas talaga ng ulo nitong si Coach Wang, ayaw pang umamin. Si Lingy talaga ang tunay na GOAT. Dapat lumuhod na at humingi ng tawad ang Coach Wang na yan. Buwisit talaga. Sarili nating kababayan, hinahila pa pababa. Sana ay maipagpatuloy ni Lingy ang ganitong laro para makuha ang kampyonato sa Premier League at Champions League. At sana rin ay matulungan niya ang ating pambansang koponan sa darating na World Cup para makamit ang tagumpay.
Reporter Xu, maupo ka muna. Maraming salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ko alam kung hanggang kailan ako giguluhin ng mga maling balitang yon. Walang anuman. Trabaho ko bilang reporter. Nailabas ang katotohanan. Nabalitaan kong tinanggal ka raw sa The Times. Ano nang plano mo ngayon? Nagpasya na akong bumalik sa bansa para doon magtrabaho. Mabilis ang pag-unlad doon ngayon. At maraming magagandang oportunidad. Nakapagtapos ka pa naman sa isa sa mga pinakasikat na universidad sa mundo. Sayang naman kung hindi ka mananatili rito. Hindi naman sayang. Isa pa, nakapasok ang pambansang koponan sa World Cup. Kaya sakto lang ang pagbalik ko para makasama sa pag-ulat sa kanila. Kung ganoon, magkita na lang tayo sa World Cup. Ito nga pala ang bago kong contact details. Mag-iingat ka. Mag-ingat ka rin. Coach Mick, sa laban na ito, kahit draw lang ay sapat na para makuha nyo ang kampeonato. Nararamdaman mo ba ang pressure? Pressure, wala yan sa amin. Deserve namin ang championship base sa pinakita namin ngayong season. Mainit ang laro ngayon ni Lin mula sa Red Devils. May inihanda ba kayong espesyal na plano para pigilan siya? Ang Red Devils li 21 youth team. Ang umagaw ng corona sa amin noon. Pero sa youth team lang yon. Ngayong pagkakataon, ipapakita namin sa Red Devils sa pamamagitan ng panalo, na hindi nila basta-basta makukuha ang Premier League title. Ito na ang huling laban sa Premier League. Haharapin ng Gunners ang Red Devils sa sarili nilang home court. Kailangan lang ng Gunners ng draw para maging kampiyon. Habang ang Red Devils naman walang ibang opsyon kundi ang manalo. Hoy, batang galing China. Huwag mong isiping makakakuha ka ng bola ng madali ngayon. Mukhang plano nilang gamitan ako ng maruming laro para mapigilan ako. Gumana na ang skill na Takanos Illusion. Agad na naghilom ang lahat ng natamong pinsala ng host. Paano siyang walang galos pagkatapos nun? Sa first half, dikit ang laban at palitan ng atake ang dalawang koponan. Pero wala pa ring nakakapunto sa kanila. Halatang binabantayan ng maigi si Lin ng kalaban ngayon. Kaya nahihirapan siyang makagawa ng magandang play. At dahil kanina pa siya takbo ng takbo sa field. Hindi natin alam kung gaano pa karaming stamina ang natitira sa kanya. Basta mapigilan lang natin ang batang yan mula sa China. Mawawalan na ng silbi ang kalahati ng opensa ng Red Devils. Masyado tayong naging depensibo sa first half. Masyadong epektibo ang maruming laro nila. Nawawalan agad tayo ng posisyon sa tuwing hawak natin ang bola. Lin, kumusta ang stamina mo? Kaya mo pa ba? Walang problema sa stamina ko. Coach, sa second half, ipasa niyo lang sa akin ang bola. Ako na ang bahalang tumapos sa kanila. CJ. Hindi pwede ang ganito. Kailangan kong gumawa ng peking pagkakamali para mabait sila. Bulag ba ang batang yan? Nasa sarili nilang teritoryo. Paano siya nakagawa ng ganoong kasimpleng pagkakamali? Baka dahil na rin sa pagod kaya siya nagkamali. Ito ba ang sinasabi nilang alas? Isang puntos lang naman ang lamang nila. May 10 minuto pa. Sapat na yan para baliktarin ang laban. Napakahusay na pag-iwas sa kalaban. Para sa naghahabol na Red Devils. Ito na ang magandang simula na hinihintay nila. Goal, pumasok ang bola. Bumalik na ang bagsik ni Lin sa pag-score. Naitabla niya ang score para sa Red Devils. Ang goal na ito ay kamukhang-kamukha ng free kick ng Samba defender na si Cass. Kahit walang malinaw na daan para ipasa ang bola.
Nagawa niya pa ring maipasa ito ng perpekto. Mas naging kahanga-hanga ang pasang ito ni Lin. Nanguna na ang Red Devils. Ang batang ito, isang tunay na halimaw. May oras pa. Kailangan lang nating maitabla ang score. May pag-asa pa tayo. Tapos na ang epekto ng kanyang special state. Kanina patakbo ng takbo si Lin simula umpisa. Pero parang hindi man lang siya napapagod. Nakakatakot ang stamina at pisikal na lakas ng batang to. At natapos na nga ang laban. Nagawa ng Red Devils na talunin ang Gunners sa score na 2-1. Sila na ngayon ang kampiyon ng Premier League ngayong season. Dahil sa crucial na pasa at goal ni Linyi. Sa kanilang opensa, muli siyang naging bayani ng Red Devils. Dapat sa atin ang kampeonato. Dapat nanalo tayo. Congratulations, host. Nakuha mo ang Premier League Championship. Linyi, Tinatanggap ko. makakatanggap ang host ng malaking dagdag sa bilis. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya basta hindi mapapagod. Mas bibilis pa ang takbo niya ngayon. Congratulations, iho. Ang pinakita mo ngayong season ay talagang kahanga-hanga. Salamat po. At ngayon, para sa paggawad ng Premier League Player of the Season Award, tawagin natin si Lin mula sa Red Devils. Lin, congratulations sa'yo. Oras na para magbigay ka ng speech para sa award mo. Siguradong marami kang gustong sabihin pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Salamat. Salamat sa tiwala ni Coach Ruben. At syempre, sa suporta ng mga teammates ko. Nakuha na natin ang kampyonato sa Premier League. Pero kasunod nito, ang Champions League trophy naman ang target natin. Kaya patuloy lang tayo sa pagpupursigi. Hindi makapaniwala ang lahat na nagawa mong patalsikin ang pinakamagaling na manlalaro ngayong season. CLZ, sisisantihin ka na. Kaya lumayas ka na rito. George, tungkol sa pag-utos mo sa mga manlalaro na frame up si Linyi. May matibay na ebidensya kami laban sa iyo sa audio recording. May balak ka pa bang magpaliwanag? Peke ang recording na yan. Sa high-tech na ba ngayon? Anong boses ba ang hindi kayang gayahin? Ipinadala na namin ang recording sa mga eksperto para suriin. At lalabas din agad ang resulta. Bukod pa roon, umamin na sina John at Tom na ikaw ang nag-utos sa kanila na idiin si Linyi. Habang wala pang opisyal na resulta ang investigasyon, sususpindihin ka muna sa lahat ng aktibidad na may kinalaman sa football. Pwede ka nang lumabas. Paano naman kami? Anong mangyayari sa amin? Kung makikipagtulungan kayo sa investigasyon, baka gumaan ang parusa nyo. Pero pagdating sa career nyo, mukhang malabo na itong maisalba. Ana, tungkol sa mga binalita nyo laban kay Lin. Napatunayan ng peke ang mga ito. May masasabi ka ba rito? Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko bilang reporter. Nagbabalita lang ako base sa mga nakukuha kong impormasyon mula sa iba't ibang source. Pero hindi mo man lang kinumpirma kung totoo ba ang mga yon. Ganyan talaga ang takbo ng pagbabalita. Bilang reporter, wala akong obligasyong mag-imbestiga ng malalim. So tingin mo talaga wala kang kasalanan. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Lin, hindi pa ito tapos. Congrats sa pagkapanalo sa Premier League. At syempre, sa pagiging best player. Kailangan nyo ring iwi ang tropeo sa Champions League final. Nakatutok sa'yo ang lahat ng fans sa buong bansa. Tungkol naman kay Lin ng Red Devils, may masasabi ka ba tungkol sa kanya? Si Lin,
Kilala ko siya. Sa araw ng finals, ipaparamdam ko sa kanya kung sino talaga ang tunay na hari sa field. Makakalaban nila ang Paris, ang kampiyon ng Champions League noong nakaraang taon. Napakahusay nila pagdating sa teamwork at maging sa individual na talento. Ang kanilang Ballon d'Or winner na si Belay ay nakapuntos na ng 12 goal ngayong season. Halimaw talaga ang taong to pagdating sa pag-score. Pero may cheat code ako sa kamay ko. Ano naman ngayon kung Ballon d'Or winner siya? Coach Enk, napakahusay ng pinapakitang laro ni Lin ng Red Devils. May inihanda ba kayong espesyal na taktika para pigilan siya sa laro? Ang performance ni Lin ngayong season ay talagang kahanga-hanga. Pero tao lang din siya na nagkakamali. Hindi siya perpekto at hindi siya Diyos. Marami rin kaming magagaling na manlalaro na kayang sumabay at pumigil sa kanya sa field. May tiwala kami sa kakayahan namin. Siguradong kami ang magwawagi. Bukas, buong bansa ang susuporta at magdarasal para sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Salamat. Paris, hintayin niyo ako. Ikaw pala yung batang tinapo ng Chelsea. Good luck na lang sa'yo. Hindi ko kailangan ng swerte. Kung sa bagay, magkaalaman na lang tayo sa field. Handa nang pumasok ang mga manlalaro. Ang pinakahihintay na Champions League final. Narito na ako. Si Lin ang kauna-unahang manlalaro mula sa bansa na makakatapak sa finals ng Champions League. Siguradong milyong-milyong fans sa buong bansa ang nakatutok ngayon sa laban na to. Maya-maya lang. Nakapuntos agad ang Ballon d'Or winner para sa Paris. Napakabangis ng sipa na iyon, walang nagawa ang goalkeeper. Pero huwag kayong mag-alala. Mahabang oras pa ang natitira. Kung magkakamali sila ngayon, kahit gamitin pa ang God level state, baka hindi pa rin ito mabago ang takbo ng laro. Para sa Fefi, sige 77 naman. Ang muling nakapuntos. Hindi pa natatapos ang first half, pero iwan na agad ng 2 puntos ang Red Devils. Sabihin mo sa mga manlalaro, kailangang kumapit at huwag nang hahayaang makapuntos pa ang kalaban. Natapos ang first half, naiwan pa rin ng 2 puntos ang Red Devils. Coach Wang, ano pong masasabi niyo rito? Dito mo talaga makikita ang malaking agwat. Ang IASI talaga ang pinakatuktok ng European football. At halatang halata na malayo pa ang hahabulin ng Red Devils. Laban sa ganito kalakas na koponan. Mahihirapan talaga si Linyi na makaporma. Pero hindi pa tapos ang laban. Sigurado akong babawi si Linyi sa second half. Kung ikukumpara sa Ballon d'Or winner na si Bella, mukhang ordinaryong manlalaro lang si Linyi ngayon. May malaki pa ring agwat ang mga manlalaro mula sa China. Kumpara sa mga world-class superstar. Tama po kayo, Coach Wang. Parang naglaho si Linyi sa laro ngayon. Bakit ba kayo nagmamadali? Hindi pa naman tapos ang first half Yari na. Talo na ang Red Devils nito. Sobrang basura ng depensa ng Red Devils. Nakadalawang goal na si Bella. 3 puntos na ang abante ng Wesi. Baon na sa matinding hirap ang Red Devils. Sa atin na ang kampeonato. Tatlong puntos ang kailangang habulin. At may mahigit 20 minuto na lang ang natitira sa laro. Ito na ang tamang oras. Hoy, batang instinct. Talo na kayo. Hindi pa tapos ang laban. Huwag muna kayong magdiwang. Hinawakan ni Lin ang bola gamit ang kamay niya. Naghangba ang utak niya.
O nawala na talaga siya ng pag-asa? Nagbabasketball ba siya? Hoy, bata. Bumalik ka na lang kaya sa paglalaro ng ping-pong. Ang totoong palabas ngayong gabi. Ngayon pa lang magsisimula. Hinawakan ng bola. Nagpapatawa ka ba? Tapos ka na bang tumawa? Ang batang ito. Bakit biglang nag-iba ang tingin sa mga mata niya? Mas bumilis pa siya kumpara kanina. Huwag niyo siyang hayaang makalagpas. Bihira itong makita sa isang Champions League final. Sunod-sunod niyang nilagpasan ang tatlong defender ng FESU at tuluyang ginulo ang kanilang depensa. Matapos niyang agawin ang bola, mag-isa niyang nilagpasan ang mga defender. Ito na ang isa sa pinakadakilang goal sa kasaysayan ng Champions League final. Ang batang ito. Parang biglang naging ibang tao. Muling inagaw ni Lin ang bola mula kay Bella ng napakalinis. Walang tawag ang referee, tuloy ang laro. Kahit na double team ng dalawang world-class defender, nagawa pa ring makalusot ni Lin. Ang mga defender ng FESU. Sabihin mo sa kanila na harangan siya. Kahit anong mangyari. Pigilan niyo siya. Ang taong ito, demonyo ba siya? Mula 0-3 hanggang 3-3. Nagawa iyon ni Lin sa loob lang ng wala pang 10 minuto. May 2 minuto pa. Isa na lang at panalo na. Ang Ballon d'Or winner na si Bella. Tuluyang natakpan ng ningning ni Lin ngayong gabi. Apat na goal. Naka-4 na goal si Lin sa isang laro. Nakuha na ng Red Devils ang kalamangan. Ito na ang pinakadakilang individual performance sa kasaysayan ng Champions League. At walang makakatalo rito. Hindi ito maaari. Tatalunin ba talaga ako ng isang instate? Tapos na ang laban. 4-3 ang score. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nasungkit ng Red Devils ang kampyonato sa Champions League. Si Lin, ang batang manlalaro na tinapon lang noon ng Chelsea, ay nagpakita ng isang makasaysayang laro. Para sakupin ang buong Champions League. Lin, nanalo ka ngayon, pero babawi ako sa World Cup. CJ, hihintayin kita. Congratulations sa host sa pagkakapanalo sa Champions League. Nais mo bang tanggapin ang championship quest?
para makuha ang gantimpala. Tinatanggap ko. Matapos tulungan ni Linyi ang Red Devils. At tuluyan na nga nilang nasungkit ang kampyonato sa Champions League. At siya mismo ang itinanghal na di ng finals. Pati na rin bilang best player ng buong season. Coach Wang, hindi ba sabi mo noon si Linan ang magpapakitang gilas? At hindi ba sinabi mong napaka-ordinaryo lang niya kumpara kay Bilay? O, ano ka ngayon? Coach Wang, lumabas ka riyan at humarap sa amin. Si Linye, ang itinuturing na Diyos ng football sa Dragon Country. At sa darating na World Cup. Napatunayan ng laro ni Linye ang isang bagay. Kaya rin ang mga taga-Dragon Country na tumayo sa tuktok ng mundo. Kaya naman ngayon, sabay-sabay nating abangan ang susunod na gagawin ni Linye sa entablado ng World Cup. Laya sa media, Ana. Suportahan si Lin. Itigil ang pagpapakalat ng fake news. Miss Ana, harap na rin po ang pinto sa likod. Lumabas na si Ana. Siya ang babaeng yan. Siya ang nagpakalat ng chismis na peke raw ang edad ni Linyi. At nakipag-away daw ito sa sarili niyang kakampi. Umalis ka na sa industriya. Hindi mo deserve maging reporter. Nga, Ana, ako ang bagong editor-in-chief ng Dayang Newspaper. Sinisante ka na. George, suspect ka sa kasong embezzlement, libel at pag-uutos sa iba na magsinungaling sa korte. Sumama ka sa amin sa presinto. Alam niyo ba kung sino ako? 30 taon na ako sa mundo ng football. Sa presinto mo na ipaliwanag yan. Anak, nagtaas na naman ng alok ang magpiis. 20 milyong euro kada taon, tax-free pa. Maging ang Wesel at iba pang malalaking club. Handang bayaran ang release clause mo. Siguradong agawin ka ng ibang team niyan. Pa. Hinding-hindi ako alis sa Red Devils maliban na lang kung ibenta nila ako para sa pera. Hinding-hindi ko sisirain ang kontrata ko. Pero ang lalaki ng mga alok na to, masaya naman ako rito sa Red Devils. CJ, suportado kita, anak. Congrats sa pagkapanalo nyo. Nagsimula na akong magtrabaho sa football frontier sa bansa natin. Kaya pagdating ng World Cup, ako mismo ang tututok at magbabalita sa bawat laro nyo.